Hey mga brods, ito na nga po, Benny Boatwright Jr. is back sa SMB dahil binabalita na nga and sa reports ng mga spin.ph na itong December ay healthy na nga daw mga kabrods. Ito pong si Benny Boatwright Jr. Ang dami na nga ng reports na ito ng SMB, sinasabi nila he should be healthy by now. Dahil sinasabi nga sa reports yung ito pong Achilles surgery na ito po ni Benny Boatwright Jr. ay last year pa ito mga kabrods. Well, kung matatandaan, siya lang naman ang nagbigay ng Commissioner's Cup champion sa SMB last year mga kabrods. Ito pong si Benny Boatwright Jr. And alam ko nga, January na mga brods, 2025 na, and dito gusto na nilang ipalit ito pong si Boatwright dito kay Jobari Narcisse. Well, gusto nga daw nila talagang bigyan ng chance ito pong si Narcisse dahil ito nga pong si Benny Boatwright Jr. hindi pa nga daw nasagot mga kabrods. Dahil gusto na nga nilang pabalikin, gusto na nga nilang dito iparehab ito pong si Benny Boatwright, kaso hindi pa rin nasagot mga kabrods. Pero ang huling message ni Boatwright sa kanila ay magiging ready na siya this December. Kaso January 1, 2025 na tayo mga kabrods eh. So ito na nga, malapit na. Kasi ito pong si Benny Boatwright, ito pong 6'10" na talagang nagbigay ng kampyonato sa SMB. Malaking bagay ito mga kabrods. Dahil tatlo na ang pinalit ng SMB, di ba? Unang-una, Quincy Miller, Torren Jones, tapos ito na si Jobari Narcisse. So sa tatlong yan, walang-wala pa rin sila kay Benny Boatwright. Syempre, iba pa rin kapag nabigyan ka talaga ng kampyonato. Katulad na nga lang ni na Chris McCullough and itong si Benny Boatwright Jr. na nagbigay ng kampyonato sa SMB. Sa ngayon kasi ang SMB medyo, yun nga mga bros, nag-aalangan pa sila. Nagpalit na nga sila ng coach, di ba? Coach Leo, biglang binalik. Tapos pangatlong import na. So, pandagulo-gulo ng SMB dahil kapag wala na naman si John Marfado, pag na-injured na naman ito mga bros, hirap na naman sila manalo. Palagi silang nadepende kay John Mar. Kaya ngayon, sa import sila dumedepende mga kabrods dahil hindi na nga nasusunod ito pong mga sistema ng SMB kung paano manalo every game dahil nalilito sila from Coach George Gallant system to Coach Leo Austria agad. Kaya ito pong si Benny Boatwright Jr. alam na nila kung paano gamitin ito at kung paano umiscore. Ito pong si Benny Boatwright, scorer naman talaga ito mga bros, gaya ng ginawa niya nung last year's Commissioner's Cup. Kaya hindi rin naman natin masisisi ang SMB kung bakit nila pinipilit na ibalik ito pong si Boatwright Jr. mga kabrods. Talagang worth it kasi kung ito ibalik mo, eh malay mo mga brods, another championship na naman ang maibigay niya sa SMB dahil hindi naman natin masisisi ang SMB dahil gusto talaga nila na magkampiyon every Commissioner's Cup dahil sila ang ma-advantage dyan, lalong-lalo na't may Junmar Fajardo pa sila. Kaya worth it kung si Benny Boatwright ay babalik na mga kabrods. Sa ngayon kasi nasa US ito, nasa ibang bansa mga kabrods, hindi nga pa rin nagre-reply sa mga contacts ng SMB management mga kabrods. Malay natin, nagre-ready na at nagpe-prepare na ito para bumalik dito sa Pinas at maglaro sa SMB. Dahil siya lang naman ang hinihintay mga kabrods eh. Talagang ready ng SMB na gamitin na naman ito pong Benny Boatwright Jr. na ito. Kaso nga lang, wala pa. Siguro nga, inihintay na lang ni Benny Boatwright yung kanyang 100%, yung willingness niya, yung kanyang conditioning ng katawan para maglaro ulit ngayong 2025. Siyempre, nagdaan ba naman ang Pasko at New Year? Kailangan din niyang magpahinga and makasama ang kanyang pamilya. Kaya ngayong 2025 na January na, ay dito nyo na makikita siguro mga kabrods ang pagbabalik ng isang Benny Boatwright Jr. So magandang news ito sa SMB dahil babalik na ang kanilang champion import na nagpakampyon last year sa Commissioner's Cup. No, sa kabalang balita naman natin mga kabrods, ito po kasing rising star rookie na point guard ng NX Road Warriors. Ito po si 6'2" Enoch Valdez. Yes mga brods, syempre siguro naririnig yun na rin ito sa NX Road Warriors na talagang katuwang din ito ni Robert Bolick. May shooting mga brods, tapos may rebound. And galing itong LPU Pirates mga brods sa NCAA. Well, ang disente rin naman ang pinapakita doon ni Enoch Valdez. Kaya nga 'di ba, isa rin ang LPU sa lumalakas din ngayon sa NCAA dahil din sa kanya. Itong si Enoch Valdez sa NX Road Warriors, isa rin ito sa mga nagawa mga kabrods sa NLEX
Well, last season nga, nagtala ito ng 12 points per game sa NLEX Road Warriors. So magandang pinapakita na ito. And superstar rin ito ng LPU Pirates. Kaya hindi rin basta-basta itong super rookie ng NLEX Arangkada. Kaya nga alam natin na ito pong si Enoch Valdez ay magiging future star rin ito sa PBA. Athletic, may height mga bro, 6'2". Mas matangkad nga rin ito kay Robert Bolick as a point guard position. Well, ang ganda rin magdala ng bola, may handles, tapos mga broads, mabilis. E ang dami nga na itong iniistilan, lalong-lalo na sina CJ Perez na mabibilis na player na mag-handles, pero na huhuli pa rin ng isang Enoch Valdez. So maganda ang reflexes, defense, offense, wala ka nang hihingilin dito sa batang ito. And isa pa dito, 24 years old lang. Ito pong si Enoch Valdez. So mga broads, mataas-taas pa at malayo-layo pa ang kanyang room for improvement. And yun nga mga broads, maganda kung ito yung i-develop ng mga bigating teams. Kaya nga may mga reports and rumors tayo mga kabrods na ang Barangay Nabra San Miguel ay interesado rin pala dito sa player na ito. Ang kaso nga lang, NLEX ito, pudar ito ng MVP ni na boss MVP mga kabrods. Kaya kailangan dadaan ka sa magandang trade. Well, alam naman natin sa Ginebra, may mga ilang mga players dito na hindi na rin nagagamit. Siguro nga pag na-negotiate ito na maayos sa NLEX Road Warriors, ay papayag at papayag sila. And kailangan din kasing value ng isang Enoch Valdez. And alam naman natin si Coach Tim Con, paborito nito yung mga tall point guards katulad nito, tapos athletic pa. 'Di ba? Kaya nga kinuha nila ito pong si Scottie Thompson sa NCAA from Perpetual dahil parang katulad din nito ni Enoch Valdez na mataas tumalon, magaling dumepensa, and umiscore din kahit papano mga kabrods. Kaya yan ang kinagandahan sa batang ito, 24 years old pa. Kaya nga sa Ginebra ngayon, may mga ilang point guards dito, lalong-lalo na si L.A. Tenorio, ang general ng Barangay Ginebra, na alam natin na mawawala na rin ilang taon at magiging coaching staff na lang ng Ginebra. Kaya nga, yung maiiwang slot na ito po ni L.A. Tenorio ay pwede nilang kunin dito kay Enoch Valdez mga kabrods. Hindi naman natin sasabing the next L.A. Tenorio, pero pwede mga kabrods, mas malakas pa. Kaya alam naman natin sa Ginebra, magaling silang mag-improve ng mga point guards. Ibiruin mo yan ha, sina RJ Abarrientos, Scottie Thompson, tapos Enoch Valdez. Ang deep backcourt rotation ni Coach Tim Con ay magandang senyales ito sa Ginebra sa future lineup nila mga kabrods. Kaya ito pong si Enoch Valdez kayang-kaya ring dumakdak mga kabrods. Mabilis na point guard, athletic, nasa kanya na ang lahat, kukunin mo na lang. Kaya sa Ginebra ay pag-iisipan nila kung sino yung pwede nilang ipalit kay Enoch Valdez. And isa pa dito mga kabrods, ang Ginebra rin naman ay seryoso rin sa mga pagkuha ng mga point guards mga kabrods. Lalo na ay January 2025 na tayo mga brods. Papalapit ang playoffs, kailangan din nila ay ma-deepen yung kanilang lineup mga kabrods. Malay natin makakuha nila ngayon si Enoch Valdez. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods. Sa tingin nyo ba ay bagay ba sa Ginebra isang 24 years old, 6'2" point guard ng NLEX na si Enoch Valdez, ang rising star rookie na ito? At sa tingin nyo, sino ang dapat bitawan ng Ginebra? Kaya salamat po sa panonood mga brods dito sa Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.